dito pag-uusapan natin yung the most powerful worker. Okay? So, tayo po tayo lahat. Mark chapter 1, verse 23 hanggang 28. Basahin po natin yan. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, Let us alone! What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And dito sa verse 26, And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed, in so much that they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. Tayo magdalangin. Lord, kami na andrito po, Panginoon, muli itong Sunday na mag-worship sa pamamagitan po ng pag-aral po ng inyong salita. Panginoon, gabayan niyo po ako na hindi po mailigaw ang bawat isa dahil magkakamali ako dahil ako po ay aasa sa aking sariling lakas, kundi ako po ay aasa sa inyong lakas, at naway po lahat ng aking may masambit ay ayon po sa inyong kasulatan, ayon sa inyong kalooban. We also pray din, Panginoon, na itong oras po na ito makita po namin kung gaano po kayo makapangyarihan, at ganun po ang title na ibinigay niyo po sa amin sa mensahe na the most powerful worker. Lord, gabayan niyo po yung bawat isa na hindi po antukin at maintindihan ito maisa puso at maisagawa ito sa buhay na talagang kayo po ay makonsider at maalala nila ng buong puso na ikaw ang pinakamakapangyarihan. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. So sabi po dito is the most powerful worker. But most powerful worker. Okay? Kasi pag ikaw ang powerful, alam natin yung Diyos yung pinaka-makapangyarihan. Okay? At dito sana ma-expound natin o mas maipalaganap natin, mas mapalawak natin yung ating kaisipan kung bakit pinakamalakas na worker. At bakit worker ulit si Jesus? Kasi sa Mark po, pinoportray o ipinapakita po na si Jesus ay isang leader, pero po siya ay servant leader or minister. Ibig sabihin, pinagsisilbihan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. At may kita po natin dito kung paano niya po pinapakita na bilang isang pinakamakapangyarihan na nilalang, siya ay willing na tulungan tayong mga hindi karapat-dapat sa Kanya. Amen? So, dito po, ang nangyari po dito is, last week, na pag-aralan po natin na si Jesus po ay nagturo doon sa sinagoga. Sabado po yun. At doon nagturo po siya, talaga namang yung mga tao, kasi siya ay nagturo na may otoridad. Hindi siya yung parang, kasi sinabi dito, parang tinatamad. Iba kasi mga skriba ay parang gusto lang pasikat lang, di ba? At wala talaga sa kalooban. No, gusto lang nila, oy ako, mataas ko tungkulan ko, etc., etc. Pero sa Jesus nandoon para sa kanila na magturo ng totoo. At may otoridad dahil sinabi nga, katulad ng sinabi ko, kasi alam niya na ito ang kanyang mga sariling utos at yung aral ay galing sa kanya. Siya ang nagtatag o nagkonsepto o nag-author ng mga bagay na yun. Pero habang nasa sinagoga po siya, habang nasa sinagoga po si Jesus, mapapansin po natin na sa verse 23, and there was in the synagogue, check nyo, verse 23, and there was in their synagogue a man with an unclean spirit. At sabi doon, and there was, doon sa kanilang sinagoga, ang there kasi kanila yun ibig sabihin pagmamayari nila, doon sila lagi. May isang lalaki na merong maduming espiritu. At ito yung demonyo. At yung demonyo na ito, gamit yung lalaki, ay sumigaw ng matindi. Sumigaw ng matindi itong lalaking ito. At sabi ng lalaki, sabi dito na ginagamit siya ng demonyo, okay? Saying, let us alone. Pabayaan nyo kami.
pabayaan nyo kami. Putulin muna natin dyan. Pero mapapansin nyo po dito, meron isang taong, sinapian. Kung nakakita na kayo ng taong sinapian, nakakatakot talaga. Okay? Meron na po akong nangyari sa buhay namin na ganyan, na pinuntahan namin yung isang taong sinapian at kababaeng taon lakas-lakas na hindi naman malakas yung itsura ng katawan at medyo kakaiba. Kasi kapag dinala niyo yung ulo niyo, wala naman kayong mararamdaman ng umiikot o tumitibok-tibok dyan. Kay Gin, biro-biro, okay? Pero ito gawa ng banal ng kalaban. Okay? Gawa yan ng kalaban. Kasi ako yung pinakaunong nakapato na palad dyan. Akala ko ako lang nakakaramdam, di ko na yung sinasabi sa mga kasamahan ko. Okay? Pero, mga bagay na yan. Kasi totoo na merong sinasapian ng demonyo. Diba? At sinabi nga sa isang, is, maraming bagay na yan. May kita niyo po dito, omniscience of Jesus. Okay? Si Jesus, alam na alam niya, may tao sa sinagoga na sinasapian. Hindi porke nandoon tayo sa lugar kung saan tayo nagsasamba. Kasi yung church naman, hindi yung simba, yung struktura eh. Yung church is church, yung mga taong mananampalataya na magkakasama. Amen? Tayo yung church. Pero sa bahay-sambahan, hindi porke bahay-sambahan yan, ay wala yung demonyo. Saan sila? Nasa bahay-sambahan. Kung saan nagtuturo ng tungkol sa salita ng Diyos. So malamang dito, nandiyan din nandito rin yung demonyo. Bakit? Anong ginagawa ng demonyo? Diba? Nandito tayo. Lumilipad isip, may inaantok, may nagkukulitan. Kadalasan sa ibang church, marami nagkukulitan. Hindi nakikinig. Di ba? Bakit? Kasi ginagamit ng demonyo eh. Yung utak natin, yung kahinaan natin, para hindi makinig sa salita ng Diyos, sa aral ng Diyos. Ay, gano'n yung demonyo. Hindi katulad sa nakikita natin sa mga palabas. Pag nandun sila sa ekstruktura ng bahay-sambahan, nasusunog yung mga masasamang espiritu. Hindi po gano'n yun. Naintindihan? Okay? Siguro, nung panahon noon, sa templo po ni Jesus, sa templo ng Diyos, sa pinaka-sacred of sacred, wala doon. Kasi pati yung mga pari na may kasalanan, namamatay doon. Kasi doon talaga nilagay ng Panginoon yung isa sa pinakamatindi niyang mga presensya. Pero sa bahay-sambahan katulad dito, meron yan. Baka minsan nga, diba, habang nagsasamba, may manggugulo bigla eh. Na-encounter na natin yan, anniversary natin, noon-noon pa yon. Anniversary, bigla sinadumating. Diba? Alam niyo yung mga bagay na yun? Para guluhin lamang yung mensahe. Amen? So nandito nga yung isang sinapian ng demonyo. Anong ginawa? Pagka nandoon siya, hindi pa siya sinasabihan ni Jesus, pero napansin na siya ng Diyos. Hindi pa nagsasalita. Malamang siguro, walang nakasulat dito, no? Baka nakita na siya ni Jesus, tinititigan na siya. O kung ano. Pero agad-agad, diba? Nagsalita agad siya. Pero mapapansin natin, matagal nang alam ng Diyos na doon siya. Kasi, ang Diyos po ay alam niya lahat. Si Jesus po ay omniscient, nagkatawang tao siya, alam niya pa rin lahat. Sa John chapter 16 verse 30, so, first point is omniscience of Jesus. Kulang yata tayo, wala yung mga andiwa John 16:30, mapapansin niyo dyan. John, sa 1 chapter 16 verse 30. Malikit na yung hinihiwan kong Bible dito. Okay. Dito nag-uusap-usap po sila at pinakita po na si Jesus po ay talagang alam niya lahat ng mga bagay. Gano'n ba kayo? Ang sabi sa John 16:30 ay ito. Behold, now are we sure that thou knowest all things, sabi ng mga disipulo niya. And needest not that any man should ask thee, by this we believe that thou camest forth from God. So sinabi po mismo ng mga disipulo niya na alam ni Jesus lahat ng bagay. Kasi pag tinignan niyo po in context yung buong verse 16, pinapakita ni Jesus dito na alam niya lahat ng mga bagay. At sa John chapter 21 verse 17, ganun din. John chapter 21 verse 17,
He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Sabi niya kay Pedro yan. Peter was grieved because he said unto him the third time. Kasi pangatlong tinanong na ni Jesus to, lovest thou me? And he said it to him, Lord, sabi ni Pedro, Lord, alam mo lahat ng bagay. Alam niyo po na mahal kita. Yun ang sinabi ni Pedro. Isipin nyo, pati yung mga disipulo na nakasama niya na matagal na, napansin nila ni Jesus, alam niya lahat ng bagay. Alam ni Jesus lahat-lahat po ng bagay. Kahit sa Mark chapter 2 verse 8, sabi nga dito, and immediately when Jesus perceived in His Spirit, sa pamamagitan pa rin po ng banal na Espiritu niya nagagamit yung kaalaman na alam niya po lahat ng bagay. Okay? Sabi niya, nalaman, agad-agad, na-perceive, ibig sabihin, nakita ni Jesus. Alam kaagad ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi natin magagamit ito na magiging omniscient din tayo. Okay? Na malalaman natin lahat ng bagay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pero yung promise sa atin ng Panginoon, lahat po ng itinuro sa atin ng Diyos, maaalala natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pero dito po pinapakita po na si Jesus po ay Diyos. Alam na alam niya po ang lahat ng bagay. Kahit ano yung tinatago-tago natin sa isip at puso natin, alam na alam niya yan. Okay? Pag tayo po ay merong sikreto na ayaw natin ipabunyag, alam na ng Diyos yan. Pag yung sikreto na ito ay talagang masamang bagay, hiling nyo na ng patawad sa Panginoon at huwag nyo nang gagawin yan. Amen? E iba sa atin, magsisinungaling pa, di ba? Wala tayong kawala sa Diyos. Tandaan nyo yan. Ang Diyos po, lahat ng bagay, alam niya. Kahit ngayong mga maliligtas, kilala niya na. Amen? Inelect niya na nga yung mga maliligtas kahit hindi pa sila ligtas eh. Kasi alam niya kung sino yung mananampalataya sa Kanya. Noon pa. Kaya nga sinabi sa isang verse, hindi ko na naisulat dito, di ba? Yung mga aking mga tupa ay naririnig ang aking boses at ang aking tupa ay sumusunod sa akin. Utos. Kasi kilala na ni Jesus kung sino yung kanyang mga tupa. Amen? Kala ko nandri. Okay? So, yung mga bagay na yan. So, kung ikaw man ay talagang tago ka ng tago ng kung ano-ano na alam mo, hindi ka mabubuking, tigil mo na yan. Pagsisihan mo na yung mga bagay na yan. Okay? Kasi iba, may mga, baka sa oras na tayo nag-iisa, may ginagawa tayong mga kalokohan. Kaya minsan, pangit talaga na meron tayong mga cellphone eh. Okay? Minsan, wala nga cellphone, mga panahon na ito, kung ano-ano naman ang mga imagination ng mga tao. Diba? Ang papangit. Ang sagwa ng mga bagay niyan. Isang magandang example dito si David. Sinubukan niya pong itago yung kanyang kasalanan. Na siya po ay nangalunya kay Bathsheba na asawa ng isang general niya na si Uriah. Sinubukan itago ni David ito. Kasi ano nangyari? Nabuntis si Bathsheba. May asawa si Bathsheba. Diba? Sinubukan niya itago. At sa pagsubok niyang pagtago, mas lalo siya nagkaroon ng kasalanan ginawa niya. Sinubukan niya pong ipapatay si Uriah. Sa pamamagitan na pag pumunta sila sa gera, si Uriah po ang pinaka-frontline sa pinaka-delikadong lugar ng labanan. At sa mga generals po, alam nila paano po ito may iwasan na hindi po sila mamamatayan ng tao. Pero plinano po ni David na mamatay si Uriah. Kasi ang gusto kasi ni David, para hindi siya mabuking nung una, si Bathsheba ay makikitulog kasama ng kanyang asawa. Eh kapag gera po, hindi po pwede yung mga general o yung mga sundalo na matulog kasama ng kanilang asawa kasi mapapagod eh. Kaya hindi ginawa ito ni Uriah. Kaya na lang ang inisip ni David. Itinago-tago ito ni David. Pero hindi nakawala ito sa Panginoon kasi yung Panginoon alam na alam niya lahat ng mga bagay. Amen? Pinadala niya si Propeta Nathan o si Nathaniel. At pinagsabihan si David sa pamagitan ni Nathaniel.
At alam na natin yung susunod na mga kwento, ang daming parusa kay David na matitindi. Ligtas si David, ha? Sa mga bagay na yan. Kaya dito pinapakita rin dito, si Jesus alam na alam niya na may sinapian doon sa loob ng sinagoga. Amen? Alam niya lahat ng mga bagay. Alam na alam nga ng Diyos kung ilan yung bituin. Hindi nga natin mabibilang yan eh. Alam nga ng Diyos kung ilan yung buhok mo. Diba? Siguro tayo, mabibilang natin yung buhok natin pag nagpakalbo tayo, tapos magtira tayo ng isang piraso dito. Diba? Kahit nga yung mga nakakalbo, hindi pa may mabibilang yung kanilang buhok. Oy, pagkatabi mo na diba? Kasi marami pa rin hibla yan. Ang hirap bilangin ng buhok. Alam nyo kung bakit? Kasi pag binibilang mo yung buhok, minsan malikot yung buhok eh. Babalik at babalik yan sa pwesto niya. Subukan mong bilangin buhok mo, may irita ka. Di ba? Di ko lang alam kung ilan yung buhok natin, bilyon o ano. Di ko ni-research na yan, di na siguro kailangan yan. Pero by experience pa lang natin, lalo na pag maikli yung buhok natin, katulad kay Brother Rolly, subukan mong bilangin yan. Kaya naka-iksi. Kung di ka mapikon, hindi ba? Mapipikon ka eh. Yung mga naahit na dito. So yung mga bagay yan. Pero yung Diyos, alam na alam niya. Kaya ang hinihiling ko po sa inyo, huwag tayong magtago sa Diyos. Iwasan natin magkasala. Kasi di ba yung napag-aralan din natin, kahit si Haring Nebuchadnezzar nasa puso niya pa lang, nasa isipan niya pa lang, di niya pa sinasabi na parusahan na kagad siya ng Diyos kasi nagyayabang na siya sa kanyang sarili isipan pa lamang. Di ba? At ginawa na siyang parang magbangis na hayop. So, kung may pumapasok sa isip niyo na kasalanan, gagawin niyo. Takbuhan na yan. Iwasan na. Magdasal kayo. Basahin niyo yung salita ng Diyos para maiba yung iniisip niyo. Mag-concentrate tayo sa Panginoon. Kasi kahit hindi man nakalagay sa Biblia, pero yung an idle mind, okay? Pag wala tayong iniisip na matino, o tamad-tamad yung isip natin, kung ano-ano mapapansin ng ating kaisipan. Pero yung Diyos hindi makakawala sa Kanya kung ano yung natin pinag-iisip. So yung bagay na yan, unang-una sa lahat, dito sa matutunan natin, mapapansin natin na yung Diyos, alam niya na meron doong masamang espiritu at nag-react kagad yung masamang espiritu na napansin niya na napansin na siya ni Jesus. Okay? So, second point po is one look to recognize the Messiah. So, isang tingin pa lang, alam na ng demonyo na si Jesus po ang Messiah. Ano yung Messiah? Yung piniling tagapagligtas. O yung parang yung bayani sa ating bagong pananalita. Yung magliligtas sa kanila sa kahirapan. Sabi nga dito sa verse 24, saying, let us alone. Nag-iisa siya, hindi ito marami. Sabi niya, pabayaan mo kaming mga demonyo. Kasi yung demonyo tinapon din dito sa mundo eh. Yung iba, diniretso sa impyerno. Pero mayroong iba dito na nakalagay muna dito sa mundo. Okay? At dahil doon, sila rin kasi pinaparusahan nandito sila sa mundo. Pero sabi nila kay Jesus, pabayaan niyo muna kami. Sabi ganon. Sabi, let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Anong meron kami sa iyo? Anong meron, ba't mo kami papakialaman? Jesus ng Nazareno. Kasi ito yung lugar na ito, dito muna kami nilagay bago kami parusahan magpasawalang hanggan sa impyerno. Sabi niya gano'n. At yung taong sinasapian ko, yung makasalanan din naman. Yun ang sinasabi ng demonyo. Ibig sabihin ng sinasabi ng demonyo. Sabi dito, art thou come to destroy us? Sabi, dumating ka ba para sirain na kami? Kasi pag mapapansin nyo, alam ng mga demonyo kung kailan sila paparusahan magpasawalang hanggan. Hindi pa yun yung oras. Sabi na, I know thee who thou art, the Holy One of God. Sabi niya, kilala kita. Ikaw yung banal ng Diyos. Ang sabi niya po dito, you are the Holy One of God. Sinabi ito, kaparehas po ito sa isang salmo po. Itong bagay na ito, that you are the Holy One of God.
Mapapansin niyo po yan pag nito Psalm 16:10, kahit hindi niyo nabuksan, sinabi po dyan Psalm 16:10 na dahil hindi mo papabayaan ang aking kaluluwa sa impyerno, kahit pahirapan o pabayaan ang iyong pinili sa corruption o sa kasamaan. Ang ibig sabihin ng the Holy One is yung tagapagligtas. Yung ipinangako ng Diyos na magliligtas. Ang hindi lang naintindihan ng karamihan ng mga Hudyo at ng Israelita dito, na hindi sila ililigtas mula sa mga Romano, kundi ililigtas ni Jesus yung sangkatauhan sa pananakop ng kasalanan. Isipin nyo na lang, kunyari, yung bahay ninyo, sarili ninyong bahay, inagaw na ibang tao. Tapos sinasabi, pagmamay-ari namin yan. Gulo yan, di ba? Saan kayo titira? Tapos papalayasin kayo, magtitira kayo doon sa daanan. O kaya, sige, tira kayo dito, pero sunod-sunuran kayo sa amin. Ganon yung ginawa ng kasalanan sa atin. Di ba? Sinakop tayo, at yung niloloko tayo palagian, akala natin maganda yung ating ginagawa dahil tayo mismo ay makasalanan din, pero tayo ay nalululong o na-addict na sa paggawa ng mali o kasalungat ng kagustuhan ng Diyos. Ang tawag doon ay kasalanan. Yun po ang nangyayari sa atin, naging alipin tayo ng kasalanan bago tayo iligtas. So ito po yung ginawa rin ng demonyo. Siya po ay nag-invade doon sa tao. Pero sinabi niya, Messiah, tagapagligtas, ba't ka na andrito? Oras na pa namin, di pa namin oras. Tagapagligtas. Isipin nyo, kaya sinabi natin sa third point, one look to recognize the Messiah. Kilala niya yung tagapagligtas. So kayo, kung tayo hindi pa tayo naniniwala o kayo hindi kayo naniniwala na si Jesus makakapagligtas sa inyong kasalanan at ang hinihiling niya po ay pagsisihan niyo yung pagiging makasalanan, talikuran niyo yung pagiging makasalanan at maging tapat sa Kanya, isuko niyo yung inyong sarili sa Kanya dahil siya yung inyong Panginoon. Amen? Dapat makilala niyo siyang Panginoon dahil Panginoon na siya noon pa. Hindi lang natin kinikilala nung hindi pa tayo ligtas. Pag hindi ka pa ligtas, hindi mo pa siya kinikilala bilang iyong Panginoon. Pero sa totoo, Panginoon mo na siya. Kasi ayaw mo lang sumunod sa Kanya, nagre-repente. Katulad nito, kilala ng demonyo na siya yung tagapagligtas. Kilala ng demonyo na siya yung Diyos. Pero ayaw niyang sumunod. Nagre-rebelde pa rin hanggang sa dulo. Kasi alam niya, wala na siyang kaligtasan. Diretso sa impyerno eh. Makikita niya sa Revelation chapter 20. Sa huling versikulo. Saan ba nakalagay dapat yung mga demonyo? Sila po ay ilalagay, paparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Magpasawalang hanggan. Ayaw pa ng demonyo yan. At tingnan niyo James chapter 2 verse 19. James chapter 2 verse 19. Katulad ng sinabi natin kanina, James chapter 2 verse 19. Wala. Ang sabi sa James chapter 2 verse 19, pag nandiyan na kayo, ang sabi diyan, thou believest that there is one God. Naniniwala kayo, sabi ni James sa mga taga-Israel na simbahan, naniniwala kayo na merong isang Diyos. Thou doest well. Okay yan, sabi nga nun. The devils also believe. Sila nga po ay naniniwala and tremble. Ibig sabihin ng tremble, sila pa ay nanginginig. So ito, nanginginig tong demonyo na ito, pero kahit kailan, alam niya Panginoon si Jesus, pero ayaw niya magpasakop na si Jesus ang kanyang Panginoon. Noong mga oras na pwede pa silang tumanggap sa kanilang sarili, tanggapin sa kanilang sarili na si Jesus ang Panginoon. Kasi hindi naman natin kailangan tanggapin si Jesus Panginoon siya eh. Kundi tayo po mismo ay sumuko na sa Kanya na siya ang Panginoon. Nanginginig sila na si Jesus yung Panginoon. Paano pa kaya tayo? Pinapakita lang dito nung gaano katindi kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung yung demonyo takot kay Jesus,
Ba tayo walang takot? Sasabihin pa ng karamihan ng mga tao, Biblia lang yan. Ano lang yan eh. Alamat lang yan. Sinasabi alamat. Pero ang dami na napatunayan ng Biblia dahil ito po ay history book rin. Napatunayan at napatunayan na. Pero sinusubukan ng mga tao, sinusubukan ng demonyo na sirain po yung kredibilidad ng salita ng Diyos. Kaya iba sa atin parang, wala, okay, Panginoon siya. Hanggang isip lang. Pero walang takot at walang paggalang. Yung demonyo may takot. Pero hindi sila nagpasakop. Intindihan? Kaya saan siya pupunta? Sa impyerno. Pansinin niyo po sa Job po, mapapansin niyo, napaka-makapangyarihan ng demonyo. Kaya po ang title natin is The Most Powerful Worker. Kasi si Jesus yun eh. Dahil siya po ay nagsisilbi para sa atin, kahit siya po yung leader. Tayo po ay obligado na sumunod sa Kanya ng buong pagmamahal. Amen? Hindi lang obligasyon, kundi buong pagmamahal. Bakit? Kasi pag tinignan nyo sa Job, anong ginawa ng demonyo? Nakikinig lang yan si Job sa'yo kasi nasa iyo o nasa kanya lahat ng mga bagay. Mayaman siya, marami siyang negosyo, may mga ganda siyang mga anak, o mga ganda at gwapo, may asawa siya, malamang siguro maganda yung asawa niya. Siyempre, magiging tapat sa iyan eh. Sabi niya, pabayaan mo ako, gawin ko yung mga bagay-bagay na pangit kay Job. Pinayagan ng Panginoon. Anong ginawa ng demonyo? Diba? Nagpadala ng mga bandido, nakontrol niya pa yung mga sunog, diba? Nakokontrol ng demonyo yung mga bagay-bagay dito sa atin. So, malakas yung demonyo. Amen? At pag nakita niyo po nga dito, pag sa Mark chapter 2 na rin yan, meron isa yung talagang sinapian ng demonyo ng mahigit 6,000 na demonyo sa isang katawan. Ilang beses siya nilagyan ng tanikala na bakal, pero nasisira niya. Ganun kalakas yung demonyo. Kasi hindi lang basta-basta yung weather. Di ba yung bagyo? Pag binagyo tayo ng huling bagyo, si Yuan. Tama? Juan, tawag na nga. Si Yuan, ang tinding bagyo ni Yuan. Diba? Buti na lang, hindi nilipad-lipad, nasira yung mga bagay dito. Pero doon sa bandang Camarines, tama po ba yun sa Camarines? Isabela? Sira-sira. Diba? Yung dagat doon na napakaganda ng kalsada, malapit sa tabing dagat, may breakwater na doon ha. Sira yung kalsada. As in, wasak na wasak dahil sa bagyo. Pero sumating na yung demonyo. Kasi nakokontrol din ng demonyo. Nakokontrol din ng Diyos, syempre, yung mga bagay-bagay. Pero takot sa kanya yung demonyo. Bakit? Kasi siya rin ang naglikha sa mga anghel. Ito mga demonyo na to, mga rebelding anghel to eh. Kaya sila pinarusahan na magkakaroon ng pasakit, magpasawalang hanggan. Ngayon kung yung demonyo takot sa Panginoon, tayo ba hindi matatakot? Di ba tayo magkakaroon ng galang? Dapat may takot tayo at magkakaroon tayo ng galang sa Panginoon ng buong pagmamahal. Siya takot yung demonyo kasi may ginawa na siyang masama. Sabi niya, nandito ka ba? Ano sabi ng demonyo dito? Art thou come to destroy us? Nandito ka na ba para kami ay sirain na? At yung sirain na yun, pupunta sila sa impyerno. Takot na tikot yung mga demonyo na yan. Diba? Kung sila takot sa impyerno, ba't yung tao sinasabi, ay, impyerno lang yan, kita-kita tayo sa impyerno. Naakala ng mga tao, nagpa-party-party sila doon sa impyerno. Hindi po. Walang hanggang kahirapan yan. Ulit, takot yung demonyo doon. Dapat mas takot din tayo. Makapangyarihan yung demonyo, pero takot sila sa impyerno dahil yun yung galit ng Diyos. The wrath of God niya. Diba? Isipin mo, sinusunog ka. Subukan mo magpasunog ngayon. Tapos pag gumaling, susunugin ulit. Diba? Hindi masisira yung nerve cells nyo, ha? Ang sakit-sakit yan, ang hapdi-hapdi. Lalo na pag gumagaling, ang hapdi. Diba? Ganun yung impyerno. Pero karamihan, pansin niyo, ang daming mga tao, kahit ilang beses nyo is
sabihan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan kay Kristo, hindi nila tatanggapin si Kristo. Kasi katulad itong demonyo, nagre-rebelde. Yung iba, sinasawalang bahala yung tungkol sa impyerno. Pero yung recognition dito, na one look to recognize the Messiah, ang gusto ng Panginoon, iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Sa pagiging makasalanan natin. Kapag hindi ka paligtas, alam ng demonyo na si Jesus yung Messiah. The Holy One. Ang banal. Ibig sabihin ng holy, walang kasalanan. At sinabi nga sa 2 Peter, be holy for I am holy. Inulit din yan sa Old Testament. Ay, inulit lang ni Peter yan nung nasa Old Testament lang rin. Kailangan tayo bilang isang mga taong ligtas na nananampalataya kay Kristo, tayo dapat ay nag-e-effort sa pamamagitan ng pagsandal sa lakas ng banal na Espiritu na hindi magkasala. Kasi pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu kung tama at mali yung ating ginagawa. Amen? Kasi, kaya nga pinapabasa niya sa atin yung ating Biblia. So, first point, omniscience of Jesus, alam na alam ng Diyos lahat. Nakita ito ng demonyo. At isang tingin pa lang ng demonyo, alam niya na si Jesus, yung tagapangligtas. Si Jesus yung pinangako na inaabang-abangan natin. Kaya nga nagse-celebrate yung karamihan ng Pasko kasi inaabang-abangan natin ay talagang tinupad yung kanyang pangako maging tao. At yun yung hudyat na ng kanyang paghihirap nung siya po ay naging tao. Mararanasan niyo yung paano tayo siya magutom, mapagod, antukin, masaktan, physical, tsaka emotional. Diba? Pero hindi siya nagkasala. Amen? Sabi nga sa Hebrews hindi siya nagkasala. Yung kanyang buhay na walang kasalanan, pinagpalit niya para sa atin. Amen? So, third point, hindi na po tayo masyadong magpapakatagal kasi 32 minutes na matagal. The overwhelmed crowd. So, dito, and when the unclean spirit, sa verse 25, when Jesus rebuked him, sabi nga nun, nagulat sila dito hold thy peace, sabi na Jesus sa demonyo, manahimik ka. Manahimik ka. And come out of him. At umalis ka dyan. Inutusan niya. At sa utos na ito, hindi ito pakiusap. Sabi, umalis ka dyan. Sabi ni Jesus sa demonyo. At sa verse 20, and when the unclean spirit had torn him, ang ginawa ng masamang espiritu, pinahirapan pa yung kanyang sinapian. At siya po ay sumigaw ng napakalakas. Umiyak naman. He came out of them. He came out of him. Umalis po siya doon. Pinahirapan niya pa muna yung kanyang sinapian. Galit ng demonyo wala siyang magawa. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen? Pag ginusto ng Diyos, ginusto ng Diyos. Blessing sa atin yung Diyos po natin mabait. Hindi siya yung power tripper na Diyos. Kaya nga dito, the strongest or the most powerful worker, ginagawa niya ito kasi gusto niyang pagsilbihan yung tao. Pinagsilbihan niya itong taong sinasapian na mawala yung masamang espiritu sa kanya. Ngayon, nung nakita ito ng mga tao na nakapaligid, sa verse 27, and they were all amazed. Ano ibig sabihin ng amazed? Amazing sila. Di ko alam sa Tagalog. Namangha! Wow! Parang gano'n, di ba? May mga naririnig kayo, wow! Ang galing naman nun! Sobra! Di ba? Minsan pag nanonood tayo, lalo na pag nanonood kayo ng basketball, sigurado marami dito na nanonood basketball. Lalo yung mga imposible tira. Wow! Di ba? Di ba, mapasigaw pa tayo Okay, talagang mahirap yung laban, tapos nakahabol yung team ninyo. Tapos na buzzer beater pa, sabihin natin court to court, buzzer beater, sisisigaw tayo, wah! Panalo kami! Papawaw tayo. Ngayon yung mga tao dito, ganun din. Sila po ay gulat na gulat. In so much that they question, tinanong na nila yung mga isa't isa nila, among themselves saying, anong bagay ito? Kasi para, sa kanila imposible. Kahit sa atin imposible ito. Anong bagay ito? Anong doktrina ito? Bago ba itong doktrina? Diba? Pero pag tinignan nyo po sa Matthew chapter 5,
Sinabi po ni Jesus dyan, ako ay dumating dito, hindi sirain yung utos, kundi gampanan. Hindi po ito bagong doktrina. Ito po ay pinapakita na si Jesus po ay Diyos. Amen? Si Jesus po ang pinakamakapangyarihan at nandito siya para tayo ay tulungan dahil alam niya, hindi natin kaya na maligtas. Okay? Binigay ng Lumang Testamento yung mga bagay, paano sila magtapat sa Panginoon at gawin yung mga seremonya. Habang ginagawa yung seremonya, inaalala nila na ito yung para sa Diyos. Pero nangyari sa kanila, naging parang relihiyon na lang na, seremonya na lang na, gagawin ko to, pero wala sa puso nila yung Diyos. Amen? Kaya sila nagugulat na ginagawa ito ng Panginoon. Just, medyo maligaw lang tayo saglit from the overwhelming of the crowd. Sana ganun tayo. Pag tayo nag-worship, hindi dahil seremonya, kundi sabik tayo sa Panginoon. Sila wala. Kaya sila na-overwhelm kasi nakalimutan nila yung mga turo sa kanila na nakasulat na sa Biblia, nakalagay sa Isaiah, nakalagay sa lahat ng mga libro ng Biblia, ng katuruan, na darating yung tagapagligtas. Naalala nyo, nung Friday pinag-aralan natin, ano sabi ni Maria? Aking Panginoon, aking tagapagligtas. Pinagbubuntis niya pa lang nun si Jesus. Amen? Pero itong mga taong to, ayaw nilang tanggapin na si Jesus tagapagligtas. Isang tingin lang ng demonyo, alam niya na, yun pa rin tagapagligtas eh. Tawag niya, the Holy One. Kaya nagulat sila, they were overwhelmed. Dahil sa walang kaalaman. Dahil sa walang kaalaman, hindi nila inaaral masyado yung Biblia ng ayon kung ano yung gusto sabihin ng Biblia. Kaya tayo napakasensitibo natin sa Biblia kung paano natin ito pag-aralan. Amen? Ba't ka ma-overwhelm pag alam mo na yung mga mangyayari? Amen? Amen. Tayo inaabang-abangan natin, anong susunod? Yung rapture. Ano pa yung mga susunod? Pagkatapos ng rapture, nabababa lahat dito sa mundo para gapiin yung kasamaan. 1,000 years. After that 1,000 years, darating na naman dyan yung mga peke-peking mga kunwari sumasamba kay Kristo. Sisirain niya lahat ulit ng mundo. Pero syempre hindi nakasama yung mga mananampalataya. At babaguhin niya. At yung kanyang kaharian ay naandito na rin sa mundo. Nakapattern na rin doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Ganun po katindi. At yun yung pinakamasaya sa lahat. Sa kaduluduluhan ng Revelation. Na yung kaharian ng Diyos, ito, wala nang masama dito sa mundo, sinira na. Lahat puro kabutihan na. Yun yung mga inaabang-abangan natin. Kaya napaka-importante na pinagbabasa natin yung ating Biblia na hindi tayo ma-overwhelm na, sino yan? Hindi tayo magiging mangmang. Amen? Huwag tayo magpakamangmang. Basahin na natin yung Biblia natin. Huwag na natin antayin yung January 1. Okay? Para hindi tayo ma-overwhelm. Katulad ng mga to. Kasi, nakakatawa eh. Sa totoo lang, pag January 1, o kaya January dati, nag-gym ako. Ilang taon din ako nag-gym. During January yan. Lalo January 1, January 2, January 3. Ang dami-daming tao sa gym. Tatamaran ka magbuhat eh. Kasi di mo makuha yung mga weights na gusto mo eh. Siksikan. Eh, yung gym na pinupunta ko, hindi naman yung mga yayamanin gym eh. Yung mga welding na gym yun eh. Tapos bumili ng weights. Ayun, mainit na nga doon kasi syempre sinasarado namin yung bintana. Pero to dami pa yung tao. Okay lang init eh. Pero yung alam mo hindi ka na makakilos. Ganun lang eh. Parang too late na, di ba? Huwag na natin antayin January 1. Ngayon pala magsimula na tayo. Tsaka sana hindi katulad tayo ng mga ibang tao. Daming New Year's resolution. Dapat yung resolution natin, araw-araw yan eh. Na kailangan kong gawin ito para sa Panginoon. Amen? Para hindi tayo na-overwhelm. Kilalanin na natin yung Panginoon ngayon pa lang. Pag ikaw ligtas na, mas kilalanin mo, basahin mo yung Biblia. Ang dami natin mga devotions araw-araw. Kung masipag-sipag sana tayo, sana basahin nyo rin yung mga devotions na binabasa ko. Amen? Siyempre, hindi ko na mapipilit ito rin basahin yung devotions. Baka meron kayong personal devotions, gawin nyo yan. Amen? At gagawin natin yung
mag-aral ng salita ng Diyos ayon po sa kanyang salita mismo. Hindi ayon sa ating interpretasyon. So they were overwhelmed, sabi nga dito, what kind of new doctrine is this? Hindi ito bagong doktrina? For with authority commanded he even the unclean spirits, and they do obey. Walang magawa yung masasamang espiritu, sila po ay namangha. Hindi nila matanggap na si Kristo po ay Diyos. Amen? Kasi ang makakapag pasunod lamang sa masasamang espiritu, kung meron pa silang mas mataas na masamang espiritu, o meron talagang mas mataas o mas makapangyarihan na nilalang. Sino ba yung pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang Diyos. Amen. So wala silang laban sa Panginoon. Isang sabi pa lang, wala rin silang magawa. At nangyari nga dito sa verse 20, and immediately, alam nyo ba ibig sabihin na immediately sa Tagalog? Agaran. His fame spread abroad, o yung kanyang pagkasikat ay kumalat na sa iba-ibang mga lugar. Into the, sabi dito, throughout all the region round about Galilee. Doon po, sa paligid ng Galilee. So tayo, bilang isang Kristiyano, sa napag-aralan po natin dito, si Jesus, nung napansin niya kaagad yung, alam na niya kung sino yung masamang espiritu doon, sino sinasapian, alam niya yun sa atin. Amen? Tandaan natin, alam ng Diyos lahat. Alam niya rin yung kahinaan mo, alam niya rin yung kalungkutan mo. Kaya asa mo sa Panginoon yan na mawala yan. Amen? Pero dito tandaan natin yung demonyo rin, naalala niya o kilala niya kung sino yung Panginoon. Pero bilang isang tao, lalo na pag mananampalataya tayo, kilala natin yung Panginoon, nare-recognize natin. Pero hindi lang sa kilala natin siya, kundi tayo ay magpasakop sa Kanya. Pag di ka paligtas, di ka pa nagpapakasakop sa Panginoon. Kadalasan niya, kahit yung ligtas may mga kasalanan pinapangalagaan, ginagawang pet Bitawan niyo yan. Okay? Tandaan niyo, sinabi niyo, papakaalipin tayo sa Panginoon. Tinawag natin siyang Panginoon, hindi lang sa salita. Hindi lang lip service, kundi ng buong pagmamahal. Amen? Pero kapag hindi ka paligtas, bitawan mo na yung pagiging makasalanan. Tanggapin mo sa Kristo bilang Panginoon. Amen? And katulad nun, sana hindi tayo overwhelmed. Mapapawaw pa rin tayo. Pero hindi tayo mangmang na napapawaw. Amen? Kung hindi napapawaw, ito talaga yung Panginoon ko. Napakalakas. Kahit yung mga masasamang espiritu ay walang magawa sa Kanya. Isipin nyo na lang yan. Di ba sinanonood dito ng mga superhero? Wala yun. Wala sa kalingkingan ni Jesus yan. Kasi pag ginusto na Jesus, wala na. Overpowered si Jesus. Kasi sa Kanya lahat nanggaling ng kapangyarihan. So let's bow our heads and pray. Lord, sa mga hindi pa puligtas dito, sana mula sa kanilang puso, talagang ayaw na nilang maging makasalanan at tatanggapin po nila mula sa kanilang puso na kayo po ang Panginoon noon pa. At gusto na po nila ibigay ang kanilang buhay sa inyo na talagang maging masunurin sa inyo at sila ay maligtas. Talagang mula sa kanilang puso sabihin, Panginoon, Ikaw ang aking Panginoon. At kami mga ligtas po, Panginoon, makaalala palagi sa mga bagay na ito na kayo po ay talagang alam lahat ng bagay, mga kahinaan namin, mga kalungkutan namin, pwede namin isumbong sa inyo para Ikaw po magbigay ng lakas sa amin. At naway, Panginoon, kami po ay magtiyaga ng buong puso na makilala ka lalo namin, Panginoon, para hindi kami maging mangmang ayon sa inyong mga kagustuhan. Lord, magkakaroon din po kami ng bigayan, tithes and offering. At Lord, we thank you for this second year as an anniversary as a church. Nauna po yung aming outing. Ngunit maraming salamat, Panginoon, na sinostain ulit, pinapanalangin namin yung aming church na maging mas masipag sa pagpapakilala ng tungkol sa inyo, sa mga tao. Naway mas dumami pa po kami dito na nananampalataya at nag-worship ng sabik sa inyo.
Thank you din, Lord, sa pagtalaga niyo po sa akin dito kahit hindi ako karapat-dapat. At naway, Panginoon, kayo po yung mapansin, hindi ako. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So, magbibigayan lang